Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Sindaw, Bangsamoro, isang oras ng paghahatid impormasyon para sa epektibo at maayos na serbisyo ng mga lokal na pamahalaan sa Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapakinggan Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DXOL Happy FM at DXMS Radyo Bida at sabay na mapapanood via Facebook live streaming. Sabay din na mapapakinggan sa DXSL Radyo Suara, Tawi-Tawi, Sindaw, Bangsamoro, kabalikat tungo sa malinis na pamamahala, tapat na gobyerno, tatak Bangsamoro. Hi, my doctor, only doctor, the big doctor. Litang Sindaw, Bangsamoro. MILG nagbigay pugay sa bagong UNDP Resident Representative. LIPS Partnership tiniyak na magpapatuloy. Nakipagpulong ang mga opisyal ng Ministry of the Interior and Local Government sa bagong talagang Resident Representative ng United Nations Development Program o UNDP na si Christophe Bawe sa isang courtesy call na ginanap noong Pebrero 4 taong kasalukuyan sa OMS Conference Room. Dumalo sa pulong sina Engineer Khalid Dumagay, Bangsamoro Director General, Fauzia Roman Capadula, Director ng Operations Management Services, Jennifer Ampatuan, Division Chief ng Local Government Development Division, at Engineer Abdul Nazer Ugukan, Division Chief ng Disaster Risk Reduction and Management Division. Kasama naman ni Bawe ang mga opisyal ng UNDP na sina Winston Alimer Camariñas, Head ng Cotabato Field Office, Giselle Lim, Project Analyst, at Iris Kalungsod, Communications Associate. Layunin ng courtesy call na formal na ipakilala at tanggapin ang bagong UNDP Resident Representative at muling pagtibayin ang patuloy na ugnayan at kooperasyon ng MILG at UNDP sa ilalim ng Localizing E-Governance for Accelerated Provision of Services Program. Nagsilbi rin itong pagkakataon upang pagtugmain ang mga prioridad sa digital governance, talakayin ang mga pangangailangang polisiya at koordinasyon ng mga institusyon at tukuyin ang mga oportunidad upang higit pang mapalakas ang pagtutulungan sa pagsusulong ng e-governance, inobasyon sa serbisyong pampubliko. At kasunod nito ay ang pagsunod rin sa mga lokal na pamahalaan sa mga umiiral na batas at direktiba sa Bangsamoro. Sa pulong, tinalakay rin ang pangangailangan ng MILG sa pagbuo at pagsasama-sama ng mga polisiya sa digital governance, mas malapit na koordinasyon sa Bangsamoro Information and Communications Technology Office at ang papel ng mga darating na forum ng Disaster Risk Reduction and Management Division bilang plataporma sa pagsusulong ng digitalization initiatives o digitalization initiatives sa rehiyon.
LGOO Jennifer Ampatuan, itinalagang Chief ng Local Government Division ng MILG. Binabati po natin si Jennifer Ampatuan, ang bagong itinalagang Division Chief ng Local Government Development Division ng MILG. Bilang isang Local Government Operations Officer, dala niya ang malawak na technical expertise at karanasan sa pamamahala sa pagtutok sa iba't ibang LGU assignments tulad ng Sultan sa Barongis, Sharipagwak at Talayan. Ipinaapaabot po ng Sindaw Bangsamoro at ng buong Ministry of the Interior and Local Government ang aming mainit na pagbati at buong suporta sa kanyang bagong tungkulin at hangad natin ang patuloy niyang tagumpay sa pagpapalakas ng lokal na pamahalaan. Maayos na transisyon ng Sulu, tiniyak ng BARM at pambansang pamahalaan. Pinagtibay ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ng pambansang pamahalaan ang kanilang pagtutulungan para sa maayos at mahinahong transisyon ng lalawigan ng Sulu sa ginanap na ikalimang meeting, o fifth meeting ng Sulu Transition Technical Working Group noong Pebrero 4 sa Pasig City. Ang pulong ay pinamunuan nina kinatawan ng dalawang pamahalaan at pinangunahan sa panig ng BARM ni Eddie Mapag-Ali, Deputy Minister ng MILG. Tinalakay dito ang patuloy na koordinasyon ng mga institusyonal na kaayusan upang matiyak na hindi maantala ang mahalagang serbisyong pampubliko, serbisyo para sa mga kawani ng gobyerno at ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa at proyekto sa Sulu. Binigyang diin ni Deputy Minister Ali ang kahalagahan ng pangangalaga sa kapakanan ng mga kawani ng pamahalaan at ang pagpapanatili ng katatagan sa lalawigan sa panahon ng transisyon. Sa pamamagitan ng bukas at sama-samang talakayan, muling pinagtibay ng BARM at ng pambansang pamahalaan ang kanilang paninindigan sa moral na pamamahala at sa patuloy na kaunlaran ng mamamayan ng Sulu. Muling magpupulong ang Technical Working Group sa susunod na buwan upang higit pang pagtibayin ang mga napagkasunduan at tiyakin ang maayos na direksyon ng transisyon para sa lalawigan. At yan ang Balitang Sindaw Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Naku, kanina tayo nagmamadali na, sobrang traffic po. At ayun, rin tayo. Naabot din natin yung tamang oras para makapagsimula yung ating Sindaw Bangsamoro ngayong Thursday ng gabi. And syempre, bakit po ba tayo nandito? Muli kami nagbabalik ang ating programang Sindaw Bangsamoro upang ihatid pa rin sa inyo ang mga napapanahong kaganapan sa Bangsamoro Government, particular na sa ating Ministry of the Interior and Local Government. At kanina lamang, ang ganda nung ating mga panimulang balita at isa rin ito sa mga ginagawa ng ating Ministry of the Interior and Local Government, para doon masiguro na yung pagpapatupad ng mga programa at proyekto ay nakasentro sa ating lokal na pamamahala. Sa pamamagitan ng ating Ministry of the Interior and Local Government, tinitiyak nito na yun ating mga lokal na pamahalaan, yung ating mga opisyal dyan, mga mayors, vice mayors, at yung ating mga sangguniang miyembro ng sangguniang bayan, at sa ating mga barangays din po, dapat sumunod tayo doon sa mandato na isulong yung malinaw at tapat na pamamahala. Kung kaya't kami po sa ating Ministry of the Interior and Local Government, Governance Matters. Bago ang lahat sa ating hatid kaalaman o talakayan ngayong gabi, syempre, nais naming bigyan ng emphasis kung saan po ba ninyo kami dapat na mapanood
o ma-monitor po. Of course, napapakinggan ho tayo at napapanood ho tayo sa DXMSAM at DXOL-FM Cotabato at radyo at kasabay ho niyan ang ating Facebook live streaming sa nasabing stasyon. Sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, nakamonitor ho dyan ang ating stasyon sa Tawi-Tawi. Via live streaming po sa NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte. Yan, tutok lang ho tayo at dumako na ho tayo sa ating mahalagang parte ng ating programa ngayong gabi. Tampok po sa ating episode ang mga programa at proyekto ng ating Ministry of the Interior and Local Government sa probinsya ng Lanao del Sur. I hope nakapasok na sa ating Zoom, no, via Zoom. Hindi pa. Siyempre po, ang ating bisita ngayong gabi ay ang Provincial Director ng MILG Provincial Office sa Lanao del Sur sa katauhan po ni PD Kader Indar Jr. And supposedly last week ay makakasama natin siya pero may mahalaga po siyang dinaluhan na activity pa rin po ng Provincial Office ng Lanao del Sur. At ngayon nais natin siyang makasama at makausap para ilahad o ilatago sa ating lahat sa mga nakikinig at nakamonitor sa ating programa via Facebook live streaming ang mga programa at proyekto nga at paano po ba ito in-implement sa area ng Lanao del Sur. Kumusta ho yung ating mga local government units dyan? Kumusta yung ating mga barangay local government units? Kumusta yung assistance ng ating Ministry of the Interior and Local Government Provincial Office dyan sa Lanao del Sur? Ayun po bang ating mga lokal na pamahalaan masasabi ho natin po bang sumusunod doon sa mandato na isulong yung malinaw at tapat na pamamahala. Pero kamakailan nga lamang kung kayo po ay nakamonitor sa ating mga past episodes atin pong binigyang pansin at ibinahagi po dito sa ating programa yung pagkilala, sixth pagkilala 2025 nung ating mga local government units na kumbaga ginawaran ho ito, meron silang award for outstanding, sinasabi ho nating outstanding doon sa kanilang lokal na pamamahala. Meron yung Seal of Good Local Governance at yung mga magaling din po na mga sa search for model barangay natin, yung mga talagang nag-outshine po doon sa sinasabi nating criteria na inilatag na ating Ministry of the Interior and Local Government para makapasok sila at mabigyan ng award as model barangays po for 2025, And sa ating mga LGUs din, doon sa functionality nila at yung pagsunod din po doon sa ilan pang mga criteria para mas magiging maayos po yung kanilang pamamahala. Nandun na ho yung ating sinasabing ano po ba yung mga aspeto ng ating good governance, lalo na sa local governance. Meron ho tayong sinasabi na transparency, kailangan transparent ho yung ating paggamit natin ng pondo. Meron ho tayong full disclosure policy na sinasabi ho na yung ating mga LGUs at ating mga barangays dapat nakapaskil yung kanilang paggamit nila ng pondo, saan po ba, magkano po ba yung napupunta sa kanilang operating expenses, di po ba, yung mga ganon, yung mga salaries po at iba pa, operation and maintenance na sinasabi ho natin. May mga pondo po yan. So, ginagamit po ba talaga yan ng ating mga LGUs? At yun po bang mga constituents nila ay nakikinabang dun sa mga programa, proyekto at sa services, sari-saring services po o iba't ibang services ng ating mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. I hope po ay talagang ito si PD Kader Indar Jr. Ay alam ho nating masipag na provincial director ito ng Lanao del Sur. At ilan ho sa ating mga itatanong pa o pag-usapan kasama si Director Indar ay nakatunho doon sa ano po ba ang direksyon na tinatahak
na ating provincial office ng MILG sa Lanao del Sur, lalo na noong 2025 at syempre ngayong 2026 gusto din ho nating malaman yung mga updates po doon sa implementation ng kanilang mga programs. Nabanggit ko yung Seal of Good Local Governance natin, no, noong 2025 at ano yung mga plano nila for 2026 para mabigyan din muli ng awards yung mga LGUs natin dyan sa Lanao del Sur. Mga ilan pa ho sa ating tatalakayin ay yung mga comprehensive development plan, no, updates po tungkol po dyan. Okay, nasa Zoom nasa linya na si Provincial Director Kader Indar Jr. ng probinsya po ng Lanao del Sur. Nako, poging-pogi kayo. PD, magandang gabi po. Magandang gabi, Ma'am Irene, at good evening sa ating mga tagapakinig sa Radio Sindao. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alaikumussalam po, PD. Simulan na ho natin, PD. Okay lang po ba kayo? Relax lang po tayo. Opo, pasensya at wala yung kuryente bigla. Hindi natin nasaan. Okay. Sige po, may mga nakamonitor ho sa atin ngayon, ano? And ito, una na ho sa ating itatanong, PD, o pag-usapan, yung direction po ng MILG Provincial Office noong 2025, no? For Lanao del Sur. And ano po ang, kumbaga, anong pwede nating ibida sa ating mga listeners ngayon, PD? Okay, again, good evening and assalamualaikum on behalf of the Ministry of the Interior and Local Government, of course headed by no less than our Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, at sa ating mga top-ranking officials ng Regional Office. Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig. Well, ang aming direction sa Lanao del Sur, ang MILG Lanao del Sur in 2025 is focused on strengthening LGU capacity. We recognize that the LGU face increasing governance requirements, limited manpower, complex compliance systems, and because of this, MILG Lanao del Sur prioritized capacity development. Kagaya ng pangalawa yung system improvement, clear technical guidance na ibinigay namin sa ating mga LGUs, and early in the year, January 2025, karoon kami ng CFLJ orientations, and on January and on February 2025 also, nagkaroon kami ng LCPC and LCAT VAUSI orientations. And these activities helped a lot to our LGUs understand requirements early, prepare ahead of assessment, improve governance processes, and our goal was to help LGUs become more prepared, more compliant, and more accountable to the reporting system of MILG. PD, matanong ko lang, ano, maganda na yung simula natin, no, doon sa mga highlights ng accomplishments ng Provincial Office ng Lanao del Sur, lalo na doon sa sinasabi yung nating pagbibigay ng capacity building, technical assistance. Ano ho yung mga naging mukha ng ating mga LGUs? Ano yung mga naging reaksyon nila na tutok po yung Provincial Office natin dyan? Doon sa capacity development na ibinahagi natin sa ating mga LGUs ay sila ay nasisiyan dahil kami ay bumababa sa grassroots, katulad halimbawa ng technical assistance on CFLJ orientations na ginanap ng January at ng February, LCPC, LCAT VAUSI. Ang ating mga LGUs ay taos-puso namang nagko-cooperate sa ating mga programa sa MILG. Okay. Sige, PD. Tungkol ito sa binanggit ko earlier po, yung program nating Seal of Good Local Governance, ano? And gaano ba karami yung nabigyan ng award dyan sa atin sa Lanao del Sur ng mga LGUs, ano? Alam ho natin na talagang pinagtitibay ng Ministry of the Interior and Local Government ang programang ito, hindi lamang sa taong 2025 and ngayon din hong taong 2026 PD.
Yes, sa lalawigan ng Lanao del Sur, meron tayong 4 LGU passers ng SCLG. Isa na rito ang Municipality of Kapatagan, sinusundan ng Municipality of Putig, at ang Municipality of Calanugas, at higit sa lahat ang ating Hall of Famer na consecutive passers ng SCLG, ang Municipality of Taraca. Consistent. Opo. Consistent din po itong Kapatagan, PD. Opo, consistent din po sila And Taraca. ang Municipality of Kapatagan. And Taraca also. At kami po ay merong mga mahigit kumulang 10 na LGU na SCLG potential passers, at yan po ay aming binibigyan ng tuon sa ministry sa MLG Lanao del Sur na mapaigting at ma-strengthen para mas dumami pa ang ating SCLG passers, upang sa ganon ang functionality ng mga LGUs ng Lanao del Sur ay masigurado natin na they are on the right track. Dumako tayo, DG, tungkol ho dito sa Comprehensive Development Plan. Yearly po ba meron tayong updating nitong CDP? Towards the end of 2025, ang CDP plan updating, one of our key activities was CDP updating orientation, which we conducted on December 8. And this stage, the activity was focused on our field officers, kinonduct din dito within Marawi City. Okay. And the reason for this is very simple. Before we guide LGUs, we need to make sure that our own people are fully equipped with the updated guidelines and planning approaches. Kaya inuna natin yung ating mga field officers. By strengthening the capacity of our field officers, first, we ensure that when the LGU level CDP updating begins, the guidance they receive will be consistent accurately and practically. Okay. This was really a preparatory step, but a very important one. Okay. So yun po ang ating mga MLGOs, talagang tutok na tutok dito, no, sa pag-assist Yes, sa LGUs, on CDP plan, no? Tama po ba tayo diyan? Tama ka, Ma'am Irene. Okay. Tutok nga sa kasalukuyan ngayon na tinutuloy pa namin, patuloy namin kinokolekta yung mga draft CDP at magkakaroon din kami ng CDP right shop this coming end of February, even though papasok na ang Ramadan, but it is a call of duty. At nakahilera at naka-line up na po ang aming activities para sa CDP. Okay. Okay, PD, hold your line lang po muna. Magbabalik ang programang Sindaw Bangsamoro pagkatapos ng isang paalala. Ang Operation Listo ay isang pambansang pagkilos na naglalayong maipaabot sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng paghahanda, kaakibat ang iba't ibang aksyon na gagawin bago, tuwing at pagkatapos ng kalamidad. Naglalayon din itong paigtingin ang kapasidad ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad. Narito ang 4 na pangunahing aksyon ng Operation Listo sa paghanda sa kalamidad. Una, pagbubuo ng mga strukturang pambarangay tulad ng Barangay DRRM Committee at mga sistema tuwing may kalamidad gaya ng maagang babala. Pangalawa, pagpapatibay ng mga polisiya at plano bilang paghahanda sa kalamidad. Pangatlo, paglilinang sa kaalaman o kasanayan ng binuong struktura at organisasyong kaugnay ng DRRM. Pang-apat, paghahanda ng mga angkop na kagamitang kinakailangan bago, tuwing may kalamidad at pagkatapos nito. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay, tuloy-tuloy ho tayo sa ating programang Sindaw Bangsamoro kasama si MILG Lanao del Sur Provincial Director Kader Indar Jr. Pag-usapan naman ho natin, alamin natin mula sa kanya, yung pagpapatupad ng ating localizing e-governance for accelerated provision of services o LEAPS program natin. And nagkaroon naman huli ng renewed commitment ang
ang ating MILG, ang Bangsamoro Government at itong UNDP para dito sa ating programang LIPS dito sa BARM. And tungkol din ho sa ating LGAIP at yung partisipasyon naman ng ating mga civil society organizations sa probinsya. Provincial, no, sa probinsya po, sa municipal level natin at syempre sa barangay level po natin. Unahin natin yung LIPS program, Digitalization Initiatives. Ayan. Opo, tama. Ang ating LIPS program implementation, alhamdulillah, for Lanao del Sur, we have 4 LGUs that has successfully launched their digital centers under the LIPS program. One of the highlighted LGU was Taraka, which recently shared its milestone during the 6th Pagkilala awarding dyan sa Cotabato, ginanap 2 weeks ago. While implementation is generally positive, challenges remain. Andyan yung mga challenges. Unang-una yung kagaya ng power interruptions, connectivity issues. Despite this, LIPS has improved service delivery, expanded access to digital services. Hindi sumusuko at umuurong ang ating mga LGUs para patuloy ang serbisyo sa bayan. Para konting idea rin dun sa mga hindi pa rin nakakaalam at nakamonitor sa atin ngayong gabi, DG. Siyempre, yung digitalization na sinasabi, ang ganda na dahil mas mapapabilis na, lalo na sa ating mga LGUs, yung pagkuha ng mga ano ba dapat kukunin doon para mapabilis na yung kanilang transaksyon, di po ba? Oo. Tama. Kagaya halimbawa ng application nila sa kanilang mga itong PSA, pwedeng dyan na nila kinukuha yung kanilang mga appointment or certificate of birth certificate, mga kagaya nun. Okay. Sige, DG. Go ahead, DG. Doon sa LGAIP po, kumusta po? Sa LGAIP naman, and the innovation initiatives, since LGAIP implementation, 5 LGUs in Lanao del Sur have been recognized as awardees in 2025. Some LGUs applied but none advanced to the regional level. Yun lang ang medyo naging problema kasi meron tayong mga potential at nag-apply for LGAIP awarding. And then but still the MILG continues to roll out the LGAIP program. And then pangalawa yung guide LGUs in documentation and process. And of course, our objective is to encourage innovation, increase LGU participation in future cycles nitong LGAIP. Okay. And lastly po, doon sa ating tanong kanina, yung participation ng ating civil society organizations. Mahalaga po na meron silang papel sa lahat ng lahat po nung ating mga programa at serbisyo sa ating mga komunidad para naman meron din ho silang contribution sa community po natin. Yes po, ang ating CSO participation remains actually it is still a challenge in LGU councils and committees. While many CSO exist in the province, kailangan yung marami naman is accredited. Pero issue pa rin yung accreditation ng ating mga CSO sa ating lalawigan. Yung PNP ProBar, security clearances, ganyan. Okay. Pero meron naman hong mga kumbaga na document natin na active na mga CSO po natin dyan. Marami po. Actually, marami rin po. Of course naman, this affect the full CSO engagement in governance, good governance in Lanao del Sur. Okay, sige po. And yes po. And MILG continues to coordinate with the concerned agencies to help address these concerns na mas strengthen pa natin at ma-accredited yung ating mga CSO organizations. Sige, tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating programa. Magandang gabi po dun sa mga nakamonitor sa atin sa ating Facebook live streaming. May gustong magpa-shoutout pero later na ho natin gagawin yon. Ngayon ay tatalakayin naman ho natin yung mga mahalagang programa pa rin ng ating provincial office diyan sa Lanao del Sur.
Ito sinabi ho nating mahalaga ang pagsulong ng kapayapaan sa pamamagitan ng ating mga local peace councils at ng pagpapatupad ng mga full disclosure policy. Initially kanina nabanggit ko ito sa ating mga lokal na pamahalaan. Usapin ng transparency at paano pinapatupad yung full disclosure policy, ano? And gaano po kalawak, tama po ba yung ating ginamit na salita, gaano kalawak ang compliance ng probinsya at ng mga munisipyo sa Lanao del Sur kung ang pag-usapan ho natin ay yung full disclosure policy. Go ahead po, PD. Okay, as far as the full disclosure policy is concerned, ang FDP monitoring natin sa 2025 was affected by national system downtime. But despite of that, 80% ng ating LGUs, munisipyo sa ating Lanao del Sur remain compliant. And at the barangay level, compliance was a little bit below target. MLG provided technical assistance to that. 20 barangays, ano? And hoping na magkaroon pa ng ma-strengthen pa natin yung ating mga LGUs at makakomply sila sa FDP, lalo na sa barangay level. But Okay. Rest assured na itong, as of this moment, meron tayong 80% LGUs compliant. Ay, mataas na po yung numerong yun, ano, PD? Mataas po. Mataas po. Na rin po, oo. Sige, tungkol ho doon sa local peace councils, kumusta po? Kasi talagang sinasabi nga natin walang development, walang progress sa isang lugar kapag wala ho tayong kapayapaan. Hindi po ba? Tama po. Tama po ang peace and order initiatives through LPOC, councils ng ating different municipalities naipapatupad naman po every quarter ng ating mga LGUs at well attended naman ito ng ating mga members ng LPOC, of course chaired by the municipal mayor, and actually tayo po yung secretary dyan sa MILG. At as far as the provincial PPOC is concerned, kumpleto po at maayos ang ating reporting sa different sector ng ating security forces ng Lanao del Sur. At yun nga, napapansin lang natin, nandyan pa rin yung konting paglaganap ng droga, yung ating yung may nakikita pang mga leftist ng gobyerno dyan sa mga kabundukan ng itong municipality of Piagapo. Okay. At very few lang naman yung mga report dyan ng ating armed forces at ang PNP. Okay. Pero so far, ang kabuuan is peaceful naman ang buong lalawigan ng Lanao del Sur. Okay. Good to hear po yung report na yan, PD. Magbabalik ko tayo pagkatapos ng isang paalala. Ang Operation Listo ay isang pambansang pagkilos na naglalayong maipaabot sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng paghahanda, kaakibat ang iba't ibang aksyon na gagawin bago, tuwing at pagkatapos ng kalamidad. Naglalayon din itong paigtingin ang kapasidad ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad. Narito ang 4 na pangunahing aksyon ng Operation Listo sa paghanda sa kalamidad. Una, pagbubuo ng mga strukturang pambarangay tulad ng Barangay DRRM Committee at mga sistema tuwing may kalamidad gaya ng maagang babala. Pangalawa, pagpapatibay ng mga polisiya at plano bilang paghanda sa kalamidad. Pangatlo, paglilinan sa kaalaman o kasanayan ng binuong struktura at organisasyong kaugnay ng DRRM. Pang-apat, paghahanda ng mga angkop na kagamitang kinakailangan bago, tuwing may kalamidad at pagkatapos nito. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, Operation Listo. So sana po nakinig tayo at napanood natin yung ilan sa mga
paalala mula sa ating Bangsamoro Ready. Okay, tuloy-tuloy ho tayo. Pag-usapan naman natin ngayon yung sistema ng monitoring at coordination po, PD, sa ating mga lokal na pamahalaan. At kasama din ho sa ating itatanong kay PD ay yung mga hamon o challenges sa pagpapatupad ng mga programa, no? At of course, proyekto at paghatid serbisyo sa level ng ating mga lokal na pamahalaan. At ayun po, go ahead PD. PD, wala ko kayong mic. Walang volume po. Ayan. Okay, tungkol naman sa monitoring and coordination, our monitoring and coordination system actually relies heavily on our field officers. And sila po yung ating frontliners dyan sa grassroots, and they regularly engage with the LGUs and are usually the first to identify issues and gaps. When concerns require provincial level interventions, then we act immediately on that matters. And of course, our approach is always proactive and supportive to the LGU. We do not just monitor compliance. We really help the LGUs find solutions. Okay, kailangan ho talaga so andiyan dyan yung ating provincial office to provide assistance sa ating mga LGUs para madagdagan naman po yung mga awardees natin this year, PD Tama po, tama. Sige, ito naman tungkol doon sa challenges po, maliban doon sa mga binanggit nyo, ano pa po ang ilan sa mga hamon o challenges na nararanasan ho natin dyan sa ating provincial office po? Yes po, actually it is very normal na talagang may mga challenges tayong inaharap at many LGUs struggle with limited manpower. Yan po yung mga nakikita natin na challenges na dapat sometimes naisip natin na it is beyond our capacity, it is beyond our power. In some cases, one employee handles multiple programs. May mga ganong employee ang ating mga LGUs. Isa yan sa mga challenges. Kaya minsan very poor yung kanilang compliance sa different programs ng MILG. At we also continue to face power interruptions. Yan po yung isang problema natin dito, lalo na itong ating Las Horeco. Medyo malaki-laki na yung ating payable unpaid bills or balance arrears sa Las Horeco Power. At mapapahina yung ating internet connectivity. Yan po yung problema dyan. At pag walang kuryente, talagang walang internet connection. So, yan ang isang hindrance sa ating mga connections and which affect online compliance system. Despite all this, our message remains the same. MILG is here to support, not to punish the ating mga LGUs. Nandito kami palagi para gumabay. One last po na alam ko gustong marinig ito na ating mga listeners and viewers. Saan po nakatuon yung direction ng MILG Provincial Office for 2026? Ano yung mga pinaka-highlights lang po? Siguro 1 to 2 lines po na pwede nating ibahagi sa kanilang lahat. Okay, nakatuon kami ngayon as MILG Lano del Sur 2026. One team, one direction, united in service, implementing moral governance in Bangsamoro Way. Wow, okay. So yan ho, talagang tatandaan ho natin yan, at nakatatak sa ating, sa ulo, sa isipan ho natin. At itatanong natin yan sa mga susunod na pagtatangal na ating programang Sindaw Bangsamoro. Nakasama rin ho kayo, PD Kader Indar Jr. ng probinsya ng Lanao del Sur. Baka meron ho kayong gustong batiin bago ho tayo magtapos. Go ahead. Of course, pinabati ko po ang aking mga kasamahan na provincial director sa iba-ibang provinces ng MILG BARM.
at siyempre kay PDMs ng Sulu, ang aking mga bossing sa regional office, sila DJ Khalid, si Director Fong, Director Marvin, Director Falia, aking mga service directors, baka may hindi pa ako nabanggit, Director Bombet Abutasil, yung mga section chief, lalo na congratulations kay Chief Jennifer, newly promoted. Alhamdulillah, at mabuhay tayong lahat sa ating Special Assistant to the Minister, Dr. Antok, at of course sa aking idol na si Deputy Minister Eddie Ali, of course sa pinaka big boss ng MILG, which is the Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Okay. Ayan. Sa lahat po. Ayan, sa ating ano po, sa inyong may bahay, hindi nyo ba babatiin? Sige ho, go Of ahead course po, naman, PD. actually nandito siya sa tabi ko eh. Okay. Ang Sige. aking may bahay, siya yung sa kanya ko kumukuha ng umuhugot ng lakas, Okay. inspirasyon sa pang-araw-araw na facing different trials and struggles in life. Rain or shine, nandyan siya sa akin, at siyempre sa aking anak na very supportive din sa akin. Okay. My wife, si Doktora Artawan Pangandaman Indar. She's the present provincial dentist of IPHO Lanao del Sur. Ayan, sige. Okay, maraming salamat po muli, PD Kader Indar Jr., ang, of course, ng probinsya ng Lanao del Sur, no? Yung ating Ministry of the Interior and Local Government. Maraming salamat po. At Salamat tayo po. ay tuloy-tuloy na sa ikalawang bahagi ng ating programang Sindaw Bangsamoro. Inyo pong matutunghayan ngayon ang ilan sa mga video clips po ito na tampok dito yung ating mga best practices sa local governance, ano? Of course, local governance sa ating mga local government units at barangay local government units sa BARM. At ang sentro ngayon ho ay itong sa Lanao del Sur. Ito ay mula sa pagpapatupad ng mga programang pangkapayapaan at pangkalusugan. Pakinggan ho natin, panoorin natin. Narito si Honorable Alan Lau, Vice Mayor ng Lumbatan, Lanao del Sur. Ayon po sa kanya, ang mabuting pamamahala ay hindi lang proyekto. Ito ay paggawa ng tama, makatarungan at kapaki-pakinabang para sa mamamayan. Gusto mo ba ng libreng gamot, libreng bakuna, at libreng check-up? Well, there's no need for you to worry because Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi sa inyong lahat. Una sa lahat, andito tayo upang i-share ang ating programs and activities in our municipality sa Radio Sindaw, the official radio station of the MILG BARM. As your Vice Mayor, it is both my duty and commitment to ensure that programs and policies of our local government units are implemented with integrity, efficiency, and transparency. Good governance is not just a guiding principle. It is a foundation of trust between government and the people we serve. Allow me to share with you two of the ordinances enacted by the Sangguniang of the Municipality of Lumbatan. Actually, the first ordinance ay very beneficial to the people of Lumbatan. It reduces the volume of redo in our municipality. Most of the redo were settled upon the enactment of the said ordinance. So ang Lumbatan ngayon, very stable ang peace and order. Okay rin yung development kasi ang may kasabihan na the language of peace is development. Kung walang peace and order sa lugar, imposible ma-develop natin yan. Then the second is an ordinance providing for the health and sanitation code of the municipality of Lumbatan, Lanao del Sur. Actually, after the enactment of the health and sanitation code, it improves some of the green programs of the municipality. We provided potable water system for our constituents.
We improve our market by cleaning them and the establishment of rural health units located at the Barangay Poblacion and Barangay Pantal. In closing, let us remember that good governance is not merely about completing projects. It is about doing what is right, fair, and beneficial for our people. As leaders, we must always act with integrity, accountability, and compassion. Together, let us build a government that truly works for the people, transparent, participatory, and committed to lasting progress. Thank you, and may Allah bless our endeavors. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, maraming salamat po kay Vice Mayor Alan Lau ng Lumbatan, Lanao del Sur. Napakaganda nung kanilang programa. Best practices po ito kasi yung pinasa nilang mga ordinansa ay talagang nakatulong ng malaki sa kanilang bayan. Ito tungkol nga sa peace and order at yung health sanitation. Ayun. Sunod po, ito ay sa bayan naman ng Masyo, Lanao del Sur. Ano po bang meron doon? Kilala po sila sa mahusay na serbisyong pangkalusugan. Naku, earlier yun yung nakita nating video clip. Kilala sa mahusay na serbisyong pangkalusugan. Pero paano? Panoorin natin ang patunay sa pamamagitan ng kanilang mga health workers na sina Humaydi Abdul Hamid at Princess Azima Barapangkat. Gusto mo ba ng libreng gamot, libreng bakuna, at libreng check-up? Well, there's no need for you to worry because here in Masyo, RHU, we provide free health services. So this is our pharmacy. So this is where also the stocks of medicine is placed. We have here the vitamins, antibiotics, meds for non-communicable diseases, meds for family planning, nutrition, maternal meds, and so on and so forth. So this is our nutrition corner. So in this program, this is where we monitor the child's growth and development. So ina-assess namin if stunted, wasted, overweight, or underweight ang ating mga bata. So aside from that, we also assess yung mga areas kung saan may mga malnourished children. So nagbibigay tayo nito, RUTF and RUSF. So para bumalik sa malusog na pangangatawan ng mga bata. Aside from that, we also give MNPs and vitamins for them. So this is where our immunization area. Pinapasok kayo. So dito namin binabakunahan ang mga bata for them to prevent diseases. And also, every Wednesday kami nagpapabakuna. So ito yung binibigay natin sa mga fully immunized child. And this is our maternal and child health area. So dito we do prenatal check-ups. Nagbibigay din po kami ng mga vitamins and medications para sa ating mga mother. Vaccinations like tetanus toxoid. Aside from that, meron din po kami family planning program. Nagbibigay po kami ng mga pills tulad po nito at saka mga gamit for family planning. Counseling din and also kina-counsel din namin po ng mga gandang workspace for them. So this is our laboratory room. Come inside. So here in our laboratory, we provide such as CBC, UA, stool examination, and HB-SAG. So ito yung mga laboratory or machine na nakikita niyo dito ang mga ginagamit namin dito. So this is the machine where we can check the hematology of our patient. The microscope, the test tubes, slides, and of course, a container for specimen checking. And this is our delivery area. Please come inside. So this is the place. Dito namin pinapapunta yung mga mothers na mga anak na handled and assisted by our nurses. So this is a doctor's quarter. So right after our triage, of course, we endorse it to our doctor, which is this is the office of our doctor. And here's our dental room. So this is our ambulance. We use this for referring patients for other hospitals. This
what's inside our ambulance. As you can see, we have emergency kit, emergency meds, tank, and everything. Lastly, for our activities for the month of October, the Bakuna Eskwela. Ayan po ating napakinggan and of course napanood yung ilan sa mga video clips natin na documentation po yan mula sa bayan ng Lumbatan at sa bayan ng Masyo, Lanao del Sur. Napakaganda nung kanilang maliit na barangay health center, pero kumpleto po sila sa gamot at merong 2 nurses pa, So yan, sana ganito rin yung iba pang mga bayan ho natin sa Bangsamoro region, na kapag ka merong kailangan ang ating mga nasa komunidad, nasa sakupan po nating LGUs at BLGUs, agad meron ho tayong tugon sa kanila, dahil may mga budget naman ho tayo na dapat gamitin para po dyan. At tuloy-tuloy na ho tayo sa ating programa. Yung atin pong paalala mula sa Bangsamoro Ready, halimbawa ho meron ho tayong mga emergencies, ito yung ating hotline numbers for emergencies, reports and information patungkol ho sa ating current weather condition. Naka-flash po sa ating screen, Globe 0966-301-8777, Smart 0939-339-5221, radio frequency para sa mga my handheld radio. Of course, dalawa ho ito, 142.800 at 170.125 MHz. Dito nagtatapos ang ating Thursday episode ng programang Sindaw Bangsamoro. Bago ho tayo magtapos sa ating programa, of course, gusto nating batiin yung mga nakikinig sa atin sa radyo via DXOL FM and DXMS AM pa rin, at sa ating Facebook live streaming ng nasabing istasyon, at yung pang mga istasyon ho natin mula sa island provinces at dito po sa atin sa mainland provinces. Magandang gabi kay Trix Sangkula Brooks ng Tawi-Tawi. Kumusta kayo dyan? Aksi Manalundong. Ayan, and nako sir, Aminola Mangundaya Mapupuno mula po sa Balindong, Lanao del Sur. Kailan kaya kami makabalik diyan sa iyong barangay, Sir Aminola? And I hope, syempre may barangay hall na kayo, di po ba? So congratulations po. And magandang gabi din sa ating brother Mohanad Samanodi ng Bangsamoro o Barm Ready. Kumusta ang mga taga Barm Ready diyan? Dito po nagtatapos ang ating Thursday episode ng programang Sindaw Bangsamoro. Muli po ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato. At syempre sabayo kaming panoorin sa kanilang Facebook live streaming. At huwag niyong kalimutan ang Facebook live streaming natin sa ating Ministry of the Interior and Local Government Facebook page po yan, syempre. At Radyo Suara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM. NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte. Namamauso tayo, at sobrang lamigo dito sa ating booth ngayon. At maulan na din, Ayan, kaya ingat ho tayong lahat. At ito po ang ating paalala. I-like din ho natin, follow and share yung Facebook page na ating MILG, at ng DXMS AM at DXOL FM Cotabato, para ho makatulong ho tayo doon sa pagpapalaganap ng makabuluhang impormasyon, lalo't nakasentro po ito sa lokal na pamamahala o local governance. Pinasasalamatan po natin ang bumubuo ng ating Ministry of the Interior and Local Government mula po kay Deputy Minister Eddie
Mapag-Ali, Dr. Tumanda Antok, Special Assistant to the Minister, Bangsamoro Director General Engineer Khalid Dumagay. Siyempre, maraming salamat din po at magandang gabi kay Director Fauzia Romancap Abdullah, Director Attorney Marvin Mukamad, Director Attorney Falea Alyudin. Sa ating mga division heads, isa-isahin ko na: Cecilia Pelubilo, Johaina Abdullah, Michael Lagilay, Arkan Ali Abdurrahman Kara, Jamil Abdullah, Engineer Abibazar Sali, Engineer Teng Ugukan. Siyempre, Kasan Yusuf Jr. ng ICD. Kay Ate Hadja Helen Ahmad, maraming salamat din po. MILG ICD team, kay Alnor at Alinor, at sa ating visual editor, Datu Aljami Gani. Sa planning team, maraming salamat kay Minaira. And siyempre, sa HRD na tumutulong sa atin. Sa ating mga MILG Provincial Directors, maraming salamat din po. Engineer Amina Dalandag, Dr. Tarhata Balading, PD Kader Inda, Radia Ahmad, Gulasam Sapayani, Emily Kadiri ng Sulu, at kay Bangsamoro, BLGA Director Muhammad Farsi Abutasil, na siya rin pong head ng Bangsamoro Ready. Maraming salamat din nga pala kay Engineer Manny at kay Nas. Sa pamumuno ni Chief Minister at siya ring MILG Minister Honorable Abdul Rauf Makakuwa, patuloy po ang ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli po, abangan nyo kami bukas sa ating Friday episode, of course. Ito ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez, para sa Sindaw Bangsamoro. Shukran, wassalam. Inyong napakinggan, Sindaw Bangsamoro, isang oras ng paghahatid impormasyon para sa epektibo at maayos na serbisyo ng mga lokal na pamahalaan sa Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapakinggan tuwing Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DXOL Happy FM at DXMS Radyo Bida, at sabay na mapapanood via Facebook live streaming. Sabay din na mapapakinggan sa DXSL Radyo Suara, Tawi-Tawi, Sindaw, Bangsamoro. Kabalikat tungo sa malinis na pamamahala, tapat na gobyerno, tatak Bangsamoro. Ang mga pananal